Ipinahayag ni Senate President Cheese Escudero na walang indikasyon na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi espesyal ang posisyon ng Vice Presidente para madaliin ang impeachment, gaya ng ibang impeachable officers. Mga kabayan, tila nagiging desperado na ang ilang mga mambabatas at mga grupo na nagsulong ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Isa si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya ang bumabanat ngayon sa Senado, kung saan ay sinabi niya na nagpapalusot na ang liderato ng Senado matapos sabihin ni Senate President Escudero na hindi nila pwedeng madaliin at hindi sila pwedeng diktahan ng Kamara para asikasuhin ang pagdinig sa kaso ni VP Sara gaya ng ginawa ng Kongreso. Sa halip ay pinanindigan ni SP Escudero na sa Junto pa pwedeng simulan ang trial, bagay na ikinadismaya ng mga mababatas na nag-endorso ng complaint. Again, lahat ng ito ay mga palusot at excuses lamang. So ang kinakailangan natin for the Senate to exercise political will. Sana naman i-treat nila ito with a sense of urgency. Sabi nga ng isang kasama ko dun sa first set ng complainant, konting sense of urgency naman. Kaming mga nasa first impeachment complaint, di ba, we filed December 2. Ang tagal namin naghihintay bago eventually napunta sa plenaryo at na-transmit yung impeachment complaint. Sana yung Senado, wag namang gamitin yung parehong nangyari sa amin sa mababang kapulungan doon sa kanilang refusal to take up the impeachment. Sa dulo ang sagot ko dyan, these are just all excuses. Kung matatandaan, nagbigay ng press con si Senate President Cheese Escudero matapos na matanggap nila ang impeachment complaint laban dito kay VP Sara mula sa Kongreso. Ayon pa kay SP Escudero, walang dahilan para magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para lang dito sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Tiniyak po ng Senado na hindi daw mamadaliin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate President Cheese Escudero, wala rohong ibang pakay ang paglilitis kundi tiyaking patas at tama ang ibibigay nilang hatol. Wala pang petsang tinatakda para nga po sa pagsisimula ng paglilitis matapos ma-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment noong pong Miyerkules. Nakareses ngayon at magbabalik sesyon ang Senado sa June 2 pagkatapos ng halalan. Una nga pong sinabi ni Escudero na para ho makapag-convene ang impeachment court ay dapat na magkaroon muna po ng sesyon ang Senado. Iginigit din niyang wala daw legal na basihan para magpatawag ng special session. Samantala, sinabi naman ng isang dating senador na kaalyado ng oposisyon na dapat ay magpatawag ng special session si PBBM para agad na umusad ang pagdinig sa kaso ni VP Sara. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, kung magtatagal pa ang gagawing trial ng Senado, posibleng mabasura na ito at mawala na ng bisa, lalo't matatapos na ang 19th Congress at magpapalit na ng mga bagong senador para sa 20th Congress. Naniniwala naman si dating Senate President Franklin Drilon na dapat magpatawag na ng special session sa Senado ang Pangulong Bongbong Marcos para gumulong na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at madesisyonan bago pa ang 2025 midterm elections. Ayon kay Mr. Drilon, mas mainam na umpisahan agad ang impeachment trial para hindi na humaba at magkaroon ng legal na komplikasyon kung aabutan pa ito ng pagtatapos ng 19th Congress at aabutin pa nga hanggang sa susunod na Kongreso. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na walang nakasaad sa konstitusyon na dapat madaliin ang impeachment trial kung nakareses ang sesyon. Pero ang giit ni dating Presidential Peace Advisor Jing Deles ng Tindig Pilipinas at buhay ang People na Power Network, wala ring nakalagay sa saligang batas na dapat hintayin ng mga senador na matapos ang recess ng Kongreso para mag-convene ang impeachment trial. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na magpatawag ng special session sa Senado itong si President Bongbong Marcos Jr. para maumpisahan na ang trial sa kaso nitong si Vice President Inday Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinag-aaralan ng House prosecutors kung dapat mag-inhibit ang mga kalyadong senador ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, pag-uusapan pa nila ang posibilidad ng inhibition, lalo na at may mga senador na maaring kusa na mag-recuse dahil sa delikadesa. Kabilang sa mga kilalang kaalyado ni Duterte sa Senado, sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Sinabi rin ni Chua na itinanggi na ni Duterte ang pagbibitiw na dapat pa rin nilang isaalang-alang ang posibilidad ng kanyang resignation. Ngayon, ang bola ay nasa kamay tila ng presidente patapos yung panawagan ng ilang opisyal at ilang legal luminary na you call for a special session kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung Akbayan Party List po ba, ganun din ang panawagan at bakit? Yes, we support yung panawagan for the President to call a special session and even for the Senate to call a special session kasi maraming mga legal opinions ngayon. Siyempre yung naririnig natin, only the President can convene a special session, pero may mga nagsasabi din ng mga legal luminary na sa totoo lang dahil this is a non-legislative measure, may kapangyarihan talaga, even the Senate, to call a special session. So, sa dulo, yung sinasabi ko nga kahapon, parang, sige, sabi na natin itong usapin ng sapakan at sasabihin ako, magsapakan na tayo ng totoong sapakan ng mga ebidensya dito sa pang-aabuso ni Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon through an impeachment trial. Kaya lang, Percy, pag si Presidente nagpatawag ng special session, masisira ngayon yung kanyang linya. Ang line kasi ng Presidente, wala akong kinalaman dyan, ha? Hands off ako, ha? The moment he calls for a special session, may hand na siya. Alam, Alvin, yung panawagan ko nga kay Presidente, sana do not stand in the way of accountability. Sa dulo, bilang Presidente, kinakailangan tiyakin natin na we hold public officials accountable. At doon sa inaction niya, he's standing in the way of accountability. Kaya we appeal to the President, do not stand in the way of accountability. Ay, Kong, ulitin ko lang din, kasi kahapon may interview si Senate President Cheese Escudero. Yun pa rin yung pinupunto niya na, kasi nilimliman, kumbaga, sa tumagal Kongreso, sa Kamara. o inupuan. Tapos biglang ngayon, mamadaliin on the last sila. day. On the last day. On the last hours pa Yeah, nga. Kasi last hapon hours. na That's talaga. right. That's right. Oo, so anong nyo doon? Anong sagot nyo doon? Kaming mga nasa first impeachment complete, di ba, we filed December 2. Ang tagal namin naghintay bago eventually napunta sa plenaryo at na-transmit yung impeachment complaint. Sana yung Senado, wag namang gamitin yung parehong nangyari sa amin sa mababang kapulungan doon sa kanilang refusal to take up the impeachment. Sa dulo, ang sagot ko dyan, these are just all excuses. Again, lahat ng ito ay mga palusot at excuses lamang. So, ang kinakailangan natin for the Senate to exercise political will. Sana naman i-treat nila ito with a sense of urgency. Sabi nga nung isang kasama ko dun sa first set ng complainants, konting sense of urgency naman. Opo, pero yun nga yung binabalik sa inyo kung may konting sense of urgency. Bakit lang? Pero sige, hintayin po natin kung special session nga ang hihintayin natin ngayon. Yan ang susunod na kabanata. No? Tingnan po natin kung ano mangyayari. Exciting times ahead. Thank you, Congressman. Maraming salamat po Thank sa you, oras po sir. ninyo. Good luck. Hinimok ni Bayan Muna Chairman Nery Colmenares si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session ngayong Pebrero upang agad nang masimulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Colmenares, kung hihintayin pa ang regular session sa June 2, magiging mahirap tapusin ang paglilitis sa maikling legislative calendar. Git niya, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatawag ng special session kung dapat unahin ng Senado ang kanilang tungkulin kaysa sa political considerations. Hataw Balita ngayon! Ipinahayag ni Senate President Cheese Escudero na walang indikasyon na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
Ayon kay Escudero, hindi espesyal ang posisyon ng Vice Presidente para madaliin ang impeachment, gaya ng ibang impeachable officers. Dahil naka-break pa ang Kongreso, inaasahang magsisimula ang paglilitis sa Hunyo matapos ang halalan maliban na lang kung magpatawag ng special session ang Pangulo. Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na may paraan ang Senado upang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session para mapag-usapan ang General Appropriations Act na siya magiging daan para makapag-convene ang Senado bilang impeachment trial court at matalakay ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa kabila nito, aminado din si Carpio na maaaring kulangin na ng panahon ang Senado dahil may 10 araw ang respondent upang magsumiti ng sagot. Kaya minumungkahin nito ang paggamit ng judicial affidavits upang mapabilis ang proseso. Dagdag niya, kung hindi may sasagawa ang impeachment trial bagong session break, maaaring pagpatuloy ito sa 20th Congress matapos ang midterm elections. Hataw Balita ngayon. Ito yung sinabi ni Marcos sa kanyang press conference kanina. Once an impeachment complaint is filed, they, ibig sabihin yung mga congressman, have no choice. Ibig sabihin wala silang choice, wala silang magpipilian, kundi pumirma, nakatali ang kanilang mga kamay. That's Mr. Marcos, sabi niya. And then the other one, sinabi niya na no one among his allies, ng kanyang mga kaalyado, walang nag-file. Kasi nga, sinabi niya, wag na tayong mag-impeachment. So, sumunod daw di umano sa kanya. Itong dalawa na to, pabulaanan natin, mga kababayan. So, malinaw doon sa rules ng rules of procedure in impeachment proceedings na may 3 paraan to initiate an impeachment proceedings. Unang-una, verified complaint. It's always verified complaint. Ano bang ibig sabihin ng verified complaint? Ito yung complaint affidavit. Doon sasaad mo lahat ng allegation mo. Plus, a verification. Kaya nga tinatawag siyang verified complaint. Complaint affidavit plus verification. So ano ba yung verification? Yung verification is actually an assurance. Ikaw na complainant, nag-a-assure. Kung ako ang complainant, nag-a-assure ako na the allegations there in the complaint affidavit are made in good faith, they are true and correct, and are supported by evidence. So yun. Ako yun. Kung ako yung complainant, ina-assure ko yung tribunal, yung House of Representatives na itong mga allegation ko rito are made in good faith, they are true and correct, and they are supported by evidence. Or I can support them with evidence when I am called to do so. So kaya yun ang tawag ng verified complaint. So, dito tayo ha. 3 yung paraan ng pag-initiate ng impeachment. Verified complaint filed by a congressman. That's one. Okay? Si congressman mismo ang nag-file ng verified complaint. So, kasi congressman siya, okay na yon. Verified complaint ng isang congressman. That's number 1. Number 2, verified complaint ng kahit sinong citizen plus a resolution of endorsement ng isang congressman at least. So, pag outsider, hindi congressman, ang mag-file ng verified complaint, kasama yun, dapat mayroong resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi dapat congressman talaga. So, yun yung dalawa. Ang pangatlo is a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of Congress. So, palaging may congressman. Itong pangatlo, ito yung nangyari kahapon. Ito yung nangyari kahapon. Originally, nagsimula siya sa verified complaint filed by any citizen. Ito sila Laila de Lima, sila Padre, with a resolution of endorsement ng isang congressman. So, bordado yun. Example, bordado. Nagsimula sila sa number 2, hindi number 1. Nagsimula sila sa number 2. They converted it to number 3. Yung verified complaint or resolution of resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of Congress.
So, ito yung tatlo ha. Ulitin ko, congressman or any citizen plus congressman or 1/3 of all congressmen. Yun. Now, kapag number 1 or number 2 ang mode of filing, number 1 or number 2, mahabang proseso yan mga kababayan. So, Ito yung sinortcut na process lang. na sinasabi ni Marcos na hindi naman actually sinunod nila eh. Unang-una, saan ka mag-file? Sa Secretary General ng House of Representatives. So, doon nga nila final. Now, the Secretary General is mandated by that rule to immediately transmit it to the Speaker. So, Secretary General to Speaker. The Speaker must include it in the order of business within 10 session days. So kapag na-included na siya sa order of business, that is referred to the Committee on Justice. Okay? So, Gen to Speaker to Committee on Justice. Ito yung normal procedure, mga kababayan. Under 1 and number 2. Number 1 and number 2 na mode. Congressman or any citizen plus congressman o ang magpa-file. Okay? So, in-abbreviate ko na ha, kasi mahaba, babalikan ko na naman. Pagkatapos doon, within 3 session days, ito na yung determination of sufficiency in form and substance. Narinig na natin yan dati pa sa impeachment proceedings ni ERAP. Sufficiency in form and substance. So, explain na natin dito. Ano ba yung sufficiency in form? Form muna ha, form. Ibig sabihin, yung pleading dapat sumunod sa structure na mandated for pleadings. Example, caption. Nandun yung pangalan ng korte. In this case, House of Representatives. Nandun yung title, impeachment. Nandun yung pangalan ng mga parties, complainant and the respondent, si Inday Sara in this case. So, pagkatapos nun sa body. The body, ito na yung allegations of the parties' claims or defenses. And then, of course, the reliefs prayed for. Ano bang hinihingi mo? Now, then, the signature of the parties, and then the address. And then, ito na yung verification. Verification, yung sinabi ko na kanina. And in normal pleadings, kung sa korte, meron pa yung certificate of non-forum shopping, and then explanation kung bakit hindi personal filing. O yun. So, ito yung form. Now, if it is not sufficient in form, ito yung proceeding Kung hindi siya sufficient in form, may kulang, mali, ibabalik yan ng Committee on Justice to the SecGen o balik yan sa iyo within 3 session days. And within 3 session days na naman, 3-3 palagi. Ibabalik yan sa complainant, ayusin mo yan. So, para ibalik na lang. But if it is sufficient in form, doon na tayo sa determination of sufficiency in substance. No? So, kung sufficient na yung form, tama na yung forma ng pleading, dito na tayo sa substance. So, itong substance, ito yung recital of facts constituting the offense charge, which is determinative of the jurisdiction of the Justice Committee. So, ano bang allegation nila kay Inday Sara? One of the allegations is that she plotted to assassinate I hate to call this guy a president, and Wag na. First lady Bangag ko, no? ka mo na. I don't know how to call her. Palaka. Si Miss Palaka. And si Speaker, Martin Romualdez. Tamba. So in what circumstances nag-plot si Inday Sara? Kailan niya sinabi? Paano niya sinabi? Ano yung mga words na sinabi niya? Yung bobo nila O sinong nanonood? Hindi sila makaintindi. Paano mo nakuha yung video? O sinong kumuha ng video? Kung ito man yung ebidensya ninyo. Ito yung recital of facts which constitutes the offense charge. Kasi ito yung mag-determine kung may jurisdiction yung Committee on Justice. So, if it is not sufficient in substance, dismiss. However, kung sufficient in substance ito, ifo-furnish nila ang respondent sa Inday Sara ng copy of the resolution or the verified complaint with an order to file an answer. So, ito na. So, kung sasagot si Inday, answer under oath ha. So, kung sasagot si Inday Sara, yung kabila, pwedeng mag-file ng reply. Si Inday Sara naman, pwede rin mag-file ng rejoinder. So, ganyan yan. Di ba? Complaint affidavit, then counter affidavit yan sa DOJ, sa korte.
dito answer. And then file naman yung kabila ng reply, yung complainants, and rejoinder yung si Inday Sara. Now, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, if the committee finds sufficient grounds for impeachment, it will conduct a hearing. So doon, nakikita na natin yan dati, nagkakandak ng hearing doon sa Committee on Justice. You present evidence, you present your witnesses, and then they make a resolution. So ito yung proseso.